December 2011, nung nag-decide ako na doon na lang sa Bulacan mag-church sa amin, sa barangay namin. Kasi doon naman talaga original si Lola. Nung galakad ako papunta doon sa church, andun na ako sa gilid lang naglalakad. Tapos biglang merong marurot na sasakyan. Talagang kiniliran ako. Sabi ko, lasing kaya yan, no? Talagang walong subas lang magbaneho. Sino kaya yung mayabang na driver na yun? Tapos, hindi lumagpas na yung sasakyan. Malapit na ako doon sa church. Umaatras yung sasakyan na yun. Talaga naman sabi ko, gusto pa yata akong puruan ah. Kaya ang ginawa ko, sige lang, bumaba lang. Pagbaba niya, babae pala siya. Tapos tinanong niya, sino ba yung pastor dito sa church? At anong oras yung service? Nagtanong ako ng schedule ng worship service. Sabi ko naman, ako yung pastor. That time din, yun din yung season na ni-reveal sa akin ng Lord na i-grant niya na yung request ko. Kasi I've been praying for my God's best for so many years. And the Lord been telling me na just be faithful. Keep on waiting upon Him. Palagi na silang uma-attend sa church that time. So after that, we got each other's number. Kasi kadalasan pagka may mga bagong members sa church o uma-attend, ginagawa ko, kinukuha ko ng mga numbers. Tapos ang ginagawa ko, tinetext ko sila isa-isa. So, in-encourage ko sila, at the same time, pinapadala mga coach. Tapos, forwarded messages. Tapos sa mga prayer concern na binigay niya, yung love life. There was a time na nagte-text siya ng mga prayer requests. So, ako naman, sinabi ko sa kanya yung prayer request ko. Tapos, sinabi niya sa akin na, partner in life ba? Baka gusto mo ding ipag-pray? Pag-pray ko din love life niya. Kasi tagal-tagal daw walang boyfriend. Sabi ko, ano nga kaya siguro magkaka-boyfriend yun? Suplada. Parang napaka-hirap patawanin. Sinabi ko na din. Tapos, later on, parang naisip ko, siguro may gusto sa akin to. Kasi tinatanong niya kung meron na akong boyfriend eh. Sabi ko, itong pastor na to, may gusto to sa akin eh. Kaya ang ginawa ko, pinag-pray ko. So habang pinag-pray ko sila, sa kanila, halos every week, yun. Talagang napakagaling siguro din ni Lord. Ewan ko, nagpe-pray din ba yung babae na yun. Kaya ang ginawa ni Lord, binigatan niya yung sa puso ko yung prayer concern niya. Hanggang sa, nagpe-pray ko na siya. Tapos yun, nag-forward siya ng text messages, ako naman malisyosa. Hindi ko alam bakit yung mukha niya, yung pinapakita sa akin ni Lord. Tapos yung kanyang prayer concern na love life, yung lagi binibigyan diin eh. Hanggang sa kinilala ko siya, tapos that time kasi, nawala yung Sunday school teacher sa church. So ang ginawa ko, pinag-pray ko, tapos nalaman ko sa kanya, tuturo pala siya ng Sunday school sa GC. Hanggang sa pinag-pray ko siya, sinabi ko sa kanya, ayun, doon ko siya nakilala mabuti. At doon ko din siya pinag-pray. Hanggang dumating yung time na sa pagpe-pray ko sa kanya, di ko alam na may gusto na pala siya sa akin noon. So, sabi ko, naku, may gusto talaga sa akin tong pastor na to. Tapos, and then, yun, naging magkaibigan na kami. Tapos, sa bahay na siya nagla-lunch. Tapos, ang ginawa ko talaga, dahil nalaman ko may gusto pala sa akin, pinag-pray ko mabuti hanggang one time, nag-open ako ng nararamdaman ko sa kanya. Kaya dapat hindi pa talaga eh. Kaya lang, siya talaga pinilit niya ako. Gusto, feelings ko sa kanya. So, nung nag-disclose ako ng feelings ko sa kanya, grabe, 1 oras kalahati, ako talaga nagsasalita. Wala siyang sinasabi, wala man lang reaction. Kaya tinanong ko, ganyan ka ba talaga? So, naghintay ako ng halos 1 linggo. So, as a new couple, syempre, madami din kaming naging struggle. So, it was yung adjustment namin, dalawa. It was a season of grace para sa amin na talagang the Lord allowed certain things to happen para yung mga imperfections talagang makita natin at yun yung ma-resolve natin along the way. God brought to us people who could help us. So doon namin nakilala sila Ate Grace at saka si Kuya Ma. Sila Doc Jojo, si Teacher Carol. Those are the people who helped us. And we were able to know each other even more. So, iyon siguro yung pinaka-struggle dun sa relationship namin. Pero, God is so amazing that He was able to turn
the very bad situation in our relationship into something that is good. Yun yung parang turning point namin sa relationship namin na doon kami nag-grow at doon kami na-move para yun yan, mangyari maganap sa amin yung purpose nila kung bakit kami. We were able to weather the storm in our relationship, not because of our strength, but because God is in our relationship. So, nung time na nakikita na namin na papunta na kami dun sa time na magsisettle down na kami, tinanong ko sa Panginoon, Lord, dito mo ba ako tinatawag sa Tibag para dito ako magstay for the ministry, or dadalhin mo ako dun sa Taguig para dun ako maghanap ng ministry? So when God called me to resign from my job of 14 years, talagang napakahirap sa akin para i-let go for practical reasons that we're getting married, although I wanted to resign na talaga. Tapos ang ginawa ko, naghanap ako ng mga opportunities para karoon ako ng other resources other than dun sa ministry ko sa Tibag. So naghanap ako ng mga work, kaya lang hindi talaga nag-open ng door si Lord sa akin. And Don was really beside me, praying with me, helping me to discern the will of the Lord. Naghahanap talaga ako ng part-time na work para nga makadagdag dun sa financial status meron ako. Kaya lang di talaga nagbubukas ng door si Lord para sa akin. Talagang tinuturuan talaga ako ni Lord na maging faithful sa Kanya, to really depend on Him, to rely on Him. God reminded us that we should look upon Him and that He is faithful in providing us with everything that we needed. So ang ginawa ko, talagang sinik ko talaga yung will ni Lord. And kinonfirm sa akin ni Lord na sa Tibag nga ako magmi-ministry. And at the same time, ina-affirm din niya yung pagtawag niya sa akin to help Don in the ministry. Ito talaga yung nakakatawa sa lahat kasi alam ko na magpo-propose na siya kasi nga kinukulit ko siya dahil ang tagal niya talaga bago mag-propose. Sinasabi niya sa akin, kailan ka ba mag-propose? Sabi ko naman, basta huwag mo nang tanungin para may thrill. Meron bang nag-propose na inaalam? Sabi ko, kailan ka magpo-propose after nating ikasal? So ang ginawa ko, habang sinasabi niya yun, inaalam ko din kung ano yung mga gusto niya, kung ano yung mga lugar or plano niya, favorite na kain niya, yung lugar na gusto niyang puntahan. Tapos habang ginagawa ko yun, nagpaplano na ako in the back of my mind. So alam ko na magpo-propose na siya nung birthday ko. Gusto ko kasama yung mga kaibigan niya. Kaya lang, ang nangyari, nung andun na ako sa biyahe, hindi natuloy yung GG nila. So ang nangyari, sabi ko, naku po, change of plan na naman. So tinawagan ko yung mga klase ko. Sabi ko, puposa lang ako sa MRT. Kunwari, galing siya sa North, tapos ako doon sa may Guadalupe. Tapos bawat station, yung mga klase kong bibigay ng rules, tapos doon sa last station ako. Kaya lang, hindi talaga sila available. Nasa kami, yung MOA ay yung Ferris wheel na malaki. Dapat doon ako mag-post doon sa Ferris wheel na malaki. Sabi niya, honey, meron ako sa yung babasahin eh. Nung nag-ando kami sa loob, set up siya ng camera, ang nangyari, Sobrang tagal. yung malapit na ako na mag-propose sa kanya, bigla bumakas siya pintuan, sabi nung lalaki, sir, tapos na po. So hindi niya na nasabi. 10 minutes lang pala yun. In short, it ended up na doon na lang kami sa shop, doon siya nag-propose. So that night, so meron nga siyang binuksan na notebook, tapos nagpa-Bible drill siya sa akin. So yung books of the Bible, tapos yung verse, tapos doon sa Bible, nakalagay doon, put the ring on his finger. So, I knew it, pagpo-propose na to. Tapos gumawa siya sa akin ng parang tula na it starts with yung sa mga pangalan ko, yung kung gaano niya ako kakilala or kung gaano niya ako nakikita as a person. So, ginawa niya yung parang tula. And then, after nun, sabi niya sa akin na although nakalimutan ko na yung part, nag-propose na siya doon sa akin. So, syempre, bago niya natapos yun, umiiyak na ako. Tapos, kinantahan niya ako. Yun. After the proposal, nag-away pa kami, dalawa. Yung, of course, as a girl, meron ka ng preconceived
idea kung ano yung gusto mo na proposal. You wanted it to be grandiose, romantic, but the Lord made me realize na it's not the way of the world, na hindi dapat yung standard ng society ang tinitingnan natin. But God made me realize na I must look at His heart. So, nakita ko talaga yung sincerity ni Don, saka yung pagmamahal niya sa akin. So, it was a time when, as he disclosed yung officially nga na magpapakasal na kami, ayun, naiyak talaga ako kasi sobrang special ng ginawa niya. Siyempre, piniprepare din namin kung ano yung gagawin namin together as a team. Ngayon na ni-reveal na sa amin ng Lord na it's very clear that Don will be serving in the church, sa Tibag Bible Church, and He will be supporting me sa ministry. So, as of the moment, once we're settled in Bulacan, I will be there supporting Don in the church. We will take it one step at a time. Talagang the Lord reminded us to really walk by faith and not by sight. So with one goal and purpose, as a team, we will always remind ourselves with our life first. Like Joshua said in Joshua 24 verse 15b, As for me and my house, we will serve the Lord. Action!